Nagsisimula ang lahat sa isang lalaking tindero na nagngangalang Ricky. Kasalukuyang hindi pa malaman kung ano ang dahilan pero makikita na lamang siya na sumusugod sa iba't ibang grupo ng gang na tila ba may hinahanap siyang importanteng mga tao para sa kanya na kinuha ng mga ito. Gayunpaman bigo siya na mahanap kung sino man sila at sa mga sumunod na naging eksena, siya ay matatagpuan na hawak na at pinagtutulungan na ng isang grupo ng mafia. Walang tigil siyang nakatanggap ng gulpi mula sa mga tauhan ng tumatayong boss na tila ba nanggigigil sa galit. Hindi nagtagal, si Ricky ay nahuhulog mula sa itaas na palapag at dito na malilipat ang eksena kung saan ipinapakita ang mga nangyari ilang araw bago ito. Mapayapang naglalakad pa uwi sa kanyang apartment nang makasalubong ang paslit na nagngangalang Naomi. Sa kanyang tirahan ay dito rin nakatayo ang isang simpleng lumang pawn shop na ang pangunahing pinanggagalingan ng kita ay mula sa pagbili at pagbenta ng mga kagamitan na may angkop na halaga. Si Ricky ay mag-isa na lamang sa buhay at ang batang si Naomi ang lagi sa kanyang bumibisita at nakikikain dahil ang nanay niyang nagngangalang Shida ay lagi na lang abala sa paggimik at pagsama sa iba't ibang lalaki na halos makalimutan ng alagaan ang paslit. Nang sa araw na iyon si Shida ay nagsanla ng kamera, na wala silang kaalam-alam na gagamitin na pala sa pagbili ng kontrabando. Nalaman ng mga pulis na may kung anong nagaganap na bentahan sa nasabing bar kaya agad silang sumugod at dito napalaban sa pinaghihinalaan nilang tulak. Habang nagkakagulo sa pag-aresto rito ay makikita na lang na nakatakas na sila Shida kasama ang kanyang lalaki. Nagawa ng matalo ng mga pulis ang nagwawalang sospek pero wala na ang mga ibinibenta nito na tila ba may kung sinong kumuha. Dito na malalagay sa matinding panganib ang mag-ina dahil mapag-aalaman na habang nagkakagulo sa bar kanina ay ninakaw na pala ni Shida ang lahat ng kontrabando. Ngayon ang mafia na nasa likod ng lahat ay nakatakda ng hanapin at tugisin kung sino man ang kumuha. Sa lakas ng impluwensya ng nasabing mafia ay naging madali lang para sa kanila na matunton ang bahay na kinaroroonan ni Shida. Dahil sa kanyang ginawa ay hindi siya pinakitaan ng awa ng mga ito at tuwang-tuwa pa siyang pinaglaruan ng isa sa mga boss na nagngangalang Joaquim. Hindi inakala ni Shida na isa palang napakalaking grupo pala ang pinagnakawan niya kaya ngayon ay halos magsisi siya ng todo na ginawa pa niya ang mga bagay na iyon. Nang makauwi ay agad na napansin ni Ricky na may maling nangyayari kaya agad siyang pumasok sa bahay nila ngunit mapag-aalaman na naisakay na pala sa kotse ang mag-ina. Matapos pabagsakin ang mga naiwang tauhan ng mafia ay nagmadali agad siyang bumaba at hinabol ang papatakas na kotse. Nakita niya sa likod si Naomi habang humihingi ng tulong, subalit sa kasamaang palad hindi rin nagtagal ay tuluyan na silang nakalayo. Kalaunan ay nakuha pang tumawag nito sa cellphone ni Shida para lang ipaalam na huwag na niyang tangkain pang magsumbong sa mga pulis at manahimik na lamang siya kung ayaw niyang madamay. Gayunpaman sa kabila ng banta ay hangad niya na mailigtas sila, lalong-lalo na si Naomi na nagsilbing kaibigan at parang anak na rin. Mabilis na tinungo ni Ricky ang isang grupo ng kawatan na kilala sa pag-trace at locate ng mga tawag. Pinagtawanan siya at sinabing hindi sila nakikipagtrabaho sa tulad niyang tindero ng second-hand na mga gamit na tila ba maging ang pagkatao niya ay alam nila. Nang sa puntong siya ay papuputukan na ay agad niyang naagaw ang baril at maliksing inupakan silang lahat. Ang pinagtatawanan nila at inaakalang simpleng tao lang ay isa-isa na ngayon silang inuubos. Nagawa niyang maiwasan lahat ng ginawang pag-asinta sa kanya kasabay ng pagpapatuloy sa ginagawa niyang paggulpi sa kanilang lahat. Talagang gusto siyang tapusin ng mga ito sa kahit anong pamamaraan pa pero tila ba sanay na ang tindero na parang hindi ito ang mga unang beses na naharap siya sa ganitong sitwasyon. Hindi nagtagal nang nagawa ng mapabagsak ni Ricky ang lahat ng miyembro, sumubok pang magpaputok muli ng tumatayong leader subalit halos manginig ito sa takot ng mapagtanto na wala siyang kalaban-laban sa pinagtawanan niya kanina. Ngayon ay ibinigay na kay Ricky ang hinahanap na impormasyon kung saan nakausap niya ang isa pa sa mga leader ng mafia na si Kevin. Kapalit nila Naomi at Shida ay nag-alok ito ng kasunduan na ibabalik niya sila ng ligtas basta gawin lamang ang ipag-uutos sa kanya na pagdi-deliver ng isang package sa isa pang grupo ng mafia na kanilang kasosyo sa mga gawain. Bagamat alam ni Ricky na kontrabando ang mga ito ay pumayag siya para lang sa kaligtasan nila Naomi. Alam niya na sa pagtakbo ng mga oras ay nalalagay sa panganib ang paslit kaya sa kahit anong paraan pa ay handa niyang pasukin ang lahat. Ngunit ang transaksyon ay isa palang setup para kay Ricky at sa kalaban na grupo ng mafia. Isinuplong sila sa mga pulis na ngayon ay makikita na parating na sa kanilang hideout. Dahil sa galit ay napagpalingan nila si Ricky at siya ang walang tigil na ginulpi ng ginulpi bago tuluyang tumakas sa lugar na makikitang napasok na ng mga pulis.
Tuwang-tuwa ang magkapatid na mafia dahil sa tingin nila ay madidispatcho nila ng sabay ang dalawang bumabangga sa kanila. Mapag-aalaman na nagpanggap lang pala si Ricky na nawalan ng malay at ngayon habang nagkakaputukan ang mga pulis at tauhan ng leader na tumatakas ay sinubukan itong habulin ni Ricky. Pakay niya na malaman sa tao na ito ang kinaroroonan nila Joaquim at Kevin, subalit sa kasamaang palad ay nagitgit siya nito na naging paraan para hindi na niya magawang makahabol. Tagumpay rin na maubos ng mga pulis ang lahat ng nakalaban ng mga tauhan kaya siya ngayon ang lumalabas na maaaresto nila habang pinagmamasdan ng malamig na si Shida sa likod ng ginamit niyang kotse na panghabol. Ito ang lalong nagpalala ng kanyang asunto sa mga kapulisan at inakala na siya ay miyembro nila na kasangkot sa masasamang gawain. Mabilis na ipinaliwanag ni Ricky ang buong sitwasyon mula sa umpisa at kung bakit talaga siya naroon kasama ang mga mafia pero dahil tila masyadong imposible na paniwalaan ang kanyang mga sinasabi ay tinuring ng mga pulis na siya ay nagsisinungaling lamang. Pinaghinalaan pa ng mga pulis na sila ay magkarelasyon ni Shida at nagkaroon sila ng pag-aaway na humantong sa ganitong sitwasyon dahil sila ay magkapit-bahay lamang. Dahil walang patutunguhan ng kahit anong pagpapaliwanag ni Ricky ay wala siyang ibang napagpilian kung hindi puwersahang tumakas sa kanila. Walang kahirap-hirap na pinabagsak agad ang lahat ng nasa loob ng interrogation room at dahil alam niya na ginagawa lang nila ang kanilang trabaho ay hindi niya sila sinusubukang tapusin. Bawat isa sa kanila ay sinisigurado niyang makakatulog agad. Batid niya na malapit nang maubos ang oras at kailangan na talaga niyang mailigtas si Naomi na kahit sino pa ang maging balakid ay handa niyang kalabanin lahat. Lalo pa at mayroon siyang malakas na kutob na hindi lang ordinaryong grupo ng mafia ang mga ito kung saan lumalabas na tama lang siya dahil isa rin pala sila sa talamak na nangunguna sa pangunguhan ng paslit sa bansa para pagkaperahan sa kanilang iba't ibang mga aktibidad. Ginagamit nila ang mga kawawang ito sa mga pagtatrabaho na may patungkol sa pagbebenta ng kontrabando para makaiwas sa mata ng mga kapulisan. Hindi tumigil si Ricky sa pagkalap ng mga impormasyon na kanyang kinakailangan para matuntun sila at walang kapaguran siyang sumusugod sa iba't ibang grupo sa pagbabaka sakali na may malaman siya hanggang sa isang pagkakataon, nakakuha siya ng tip sa bar na pagmamay-ari ng nasabing mafia. Agad niyang tinungo ang lugar at mabilis niyang pinaamin ng isa sa mga tauhan kung saan nila dinala si Naomi. Dahil sa kaba at sa ginagawa niya ay unti-unti na nitong ikinanta ang sekreto ng grupo nila at sinabing nasa isang tagong pagawaan ang hinahanap niyang paslit. Hindi nagtagal nang mapansin ni Joaquim na bakit hindi nakakabalik ang dalawa sa tauhan nila ay sinundan agad ito ng isa sa tirador na hitman ng grupo na si Vito. Nang maaktuhan ang sitwasyon, mabilis siyang pilit na hinanteng nito sa loob ng comfort room na talagang ora mismo ay nais siyang iligpit. Dito na naging maaksyon ang sumunod na tagpo at walang balak si Ricky na mailigpit lamang siya sa lugar na ito. Naging napakahigpit ng kanilang pagtutuos at sunod-sunod rin siyang tumanggap ng mga pinapakawalang pag-atake. Gayunpaman ay tila baliwala lang ito lahat kay Ricky na para bang sanay na siya na tumanggap na halos hindi na niya iniinda pa. Dito na malalaman na si Ricky pala ay isang dating kilabot na assassin agent na binabayaran noon upang itumba ang lahat ng mga tulad nilang mga tao na nagiging salot sa lipunan. Subalit sa isang araw nagbago ang lahat ng ang kanyang pinakamamahal na asawa sa pagdadalang tao nito ay nadamay sa kanyang pagiging agent at ito ang napagbalingan ng kanyang mga kalaban noon. Hindi niya lubos matanggap na sa isang iglap ay nawala ang kanyang pinakamamahal at ang kanilang magiging anak sana. Kaya sa pagkakataong ito ay gagawin niya ang lahat ng makakaya para kay Naomi na itinuturing na niyang tunay na anak. Ngayon ay siya naman ang walang hinto na umatake ng umatake hanggang sa kanyang mapagtanto na kung nandirito silang mga tauhan ay tiyak na nandirito rin ang kanilang mga boss. Nagkatagpo agad sila sa gitna ng dance floor subalit dahil dumating rin ang mga pulis ay nakatakas agad paalis ang mga ito. Walang sinayang na pagkakataon si Ricky at mabilis silang hinabol, ngunit siya ay muli na namang nabigo ng tuluyan na silang nakalayo at mapagtanto na tinamaan pala siya kanina sa kanyang tagiliran. Ito ang naging sanhi para mas lalong bumagal ang ginagawa niyang paghahanap kay Naomi at dahil hindi siya maaaring pumunta sa mga ospital dahil isa na rin siyang wanted ay mag-isa na lang niyang tinanggal ang bala. Pagsapit ng kinaumagahan ay nagpatuloy siya sa paghahanap kung saan sa pamamagitan ng impormasyon sa isang nahuling tulak ng mga pulis ay agad niyang nalaman ang maaaring kinaroroonan ni Naomi. Matapos kamuntikan na mahuli ng mga nasabing pulis ay dagli siyang pumunta sa lugar. Sa loob ng hindi aakalaing pagawaan nandirito ang ibang mga paslit na pinagtatrabaho at ang isa sa magkapatid na mafia boss na si Joaquim. Hindi na natiis pa ni Ricky ang kawalangyahan na pagtrato nila sa mga kawawang dinukot kaya agad na siyang sumugod.
Mabilis na naubos ang lahat ng tauhan at agaran niya rin pinatamaan si Joaquim. Sa loob ay ipinaranas niya agad ang gulpi na nararapat rito, mula sa lahat ng kasamaan na ginawa nila sa maraming tao na kanilang ginagamit para lang sa yaman at pera. Sinabi nito na wala siyang alam kung nasaan si Naomi dahil ang kapatid niyang si Kevin ang gumagawa ng mas mataas na desisyon sa kanilang grupo. Dahil wala talaga siyang makuhang kasagutan, napagpasyahan ni Ricky na tawagan ng kapatid nito upang may parating na darating siya at uubusin silang lahat kasunod ng mabilis na pagsasagawa ng pampasabog na sa ilang minuto lang ay tiyak na tatapos agad sa kapatid. Ang isa sa mga boss na sobrang yabang at tapang noong mga nakaraan ay halos magmakaawa na ngayon sa sobrang kaba. Hindi nagtagal ay nangyari na ang pagsabog sa itaas habang makikita na tinawagan ni Ricky ang mga pulis para sunduin ang mga nailigtas na paslit. Hindi nagtagal na tunton na ni Ricky ang lugar ng pinaka-hideout ng grupo. Mabilis siyang napalibutan ng mga tauhan nito kaya isang malugod na pagbati ang ginawa ni Kevin para sa katapangan na sila ay kalabanin kahit siya ay nag-iisa lamang. Sa isang kisap mata ay mabilis niyang inuna ang lahat ng armado sa kanila, tila ni hindi nila inasahan na sa isang tingin pa lang ay basang-basa na ni Ricky kung sino ang mga dapat unahin sa kanilang lahat. Kung nabuhay lang sana ang kanyang anak ay nagkataon na magkasing edad lang sila ni Naomi, kaya ito ang mas lalong nagbibigay sa kanya ng determinasyon na magpatuloy sa paglaban. Bawat isa sa mga ito ay sinigurado niyang hindi na makakabangon pa, kabayaran na rin para sa ilang taon nilang pamemerwisyo at paggawa ng kasamaan sa mga inosente. Bagamat sinasabi na huli na ang lahat dahil wala na si Naomi ay pilit pa rin nakipaglaban si Ricky nang walang tigil. Dumating ang iba pang karagdagang bilang subalit tulad lang din sa mga naunang nailigpit ay walang sino man sa mga ito ang makapigil sa pinagtawanan nilang tindero. Halos magkandara pa sa pagtakas ang boss ng mapagtanto na hindi nga talaga simpleng tao lang si Ricky at tila balak nitong iwan ang mga tauhan na isa-isa na ngayong inuubos. Ngayon na si Vito na lamang ang natitira sa kanilang lahat, isang napakahigpit na pagtutunggali kung saan pilit nang ibinuhos ni Ricky ang lahat ng kanyang magagawa magapi lamang ang kanang kamay ng mafia. Sa mga sandali na malapit na siyang matalo, kakaibang paraan ang naisip niyang plano para tapusin ang napakahigpit na kalaban. Naabutan niya pa si Kevin na isa lang din palang duwag na kung wala ang mga tauhan niya ay isa lang din siyang walang kwentang tao, sumubok nitong tumakas gamit ang kanyang kotse na mabilis na napigilan ni Ricky, ngayon ay ibinigay na niya rito ang katapusan na nararapat, tagumpay siya na maisakatuparan ang sinabi niyang uubusin niya silang lahat. Hindi nagtagal ay lumabas na si Naomi at hindi mapagsidlan ang pasasalamat na dumating talaga si Ricky upang siya ay iligtas. Special shoutout sa Vistar and Daragosa family from Island Garden City of Samal, kay Susan Gozem, sa League of Filipino Artists and Athletes Eastern Region Alcobar, Saudi Arabia, kay Jerzen Obeja from Iloilo, kay Rose Blossom, kay Resty Bernabe from Nueva Ecija, kay Jimmy Silang Cavite, sa taga-Simbalan family of Sahol, at kay Bogard Kaingin. Maraming salamat po sa inyong suporta.